National ID at PhilHealth ID lang ba ang meron ka at available ka sa ngayon? Dito sa OLA na i-review natin ngayong araw ay pwede kang mag-apply kahit yan lang ang mga ID mo na available. Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating pag-uusapan at re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. At kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Dito nga sa i-review nating OLA ngayong araw, kahit PhilHealth ID lang at National ID lang ang meron ka, ay pwede kang makapag-apply. At ang maganda pa nga dito is downloadable siya sa Google Play Store. Kaya naman sa mga Android users dyan, para sa inyo ang video na ito. Kung mga papansin nyo nga ng mga nakaraang uploads natin is downloadable lang sa App Store yung mga OLA na na-review natin. Kaya naman, nagsikap talaga ako makahanap ng available naman po sa Google Play Store dahil hindi naman lahat ng viewers natin is iOS users. Ang dami nga nagaganap sa ating paligid ngayon, magkakasunod ang mga lindol na nangyayari. Kaya magdasal lang po tayo at huwag tayong mawala ng pag-asa. At kung isa ka nga sa madalas ma-reject sa mga online loan application na iyong ina-applyan at kahit ibinigay mo na lahat ng personal information ay hindi ka pa rin na-approve, is huwag kang mawala ng pag-asa dahil dito sa ating channel ay namimigay tayo ng instant GCash giveaway sa maswerteng mapipili. Ano nga lang bang dapat mong gawin? I-like lang ating video at mag-comment sa comment section para sa tsansang manalo. Nagkakaroon ka na ng idea sa mga online loan application and at the same time, may chance ka pang manalo. At sa darating nga na December, hindi lang pa GCash giveaway yung bibigay natin dahil pipili din tayo ng maswerteng mananalo sa ating Panoche Buena Package. Kaya na pang hinihintay mo, i-like ng ating video at mag-comment na agad dyan sa comment section. At kung ikaw nga ay matagal na sa mga online loan application at nakapag-try ka na nga at na-approve ka na sa iba't ibang online loan application na iyong in-applyan, at kung meron kang pwedeng mai-suggest or mai-recommend na online loan application na sa tingin mo nga ay legit, i-comment mo na dyan sa ating comment section. And alam ko nga, dahil narinig nyo na available sa Google Play Store to, is excited na kayong malaman kung ano bang online loan application ang i-review natin ngayong araw. Pero syempre, kahit na alam niyo downloadable yan sa Google Play Store, ay huwag nyo muna pong i-download. Hayaan nyo muna ako muna yung mag-try. Para at least kung hindi nga ito legit, ay hindi na masayang ang oras nyo sa pag-apply. At ito nga ang OLA na i-review natin ngayong araw, walang iba kundi si FinLedger Smart Ledger. Ito ay under ng Wish to Buy at kasalukuyan ngayong may napakataas na ratings na 4.7. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kahit PhilHealth lang ID at kahit National ID lang meron kayo, is pwede kayong mag-apply dito kay FinLedger. Kaya naman wag na nating patagalin pa, siya sa atin, i-check na nga natin itong si FinLedger at kung ito na nga bang hinahanap nating online loan application. And ito nga po, successful ang naging application ko dito kay FinLedger. Kung magkano yun, is yun ang alamin natin sa dulo ng ating video. At dito nga nakalagay sa kanyang ads na take control of your money. Log transactions in seconds at nakalagay dito na understand your spending. Your year in finance, fully customizable categories. And pagka-install ko nga ito yung lumabas, meron siyang privacy policy at nakalagay dito na magko-collect sila ng information natin. Ang i-click lang natin dyan is yung next. And ayan nga, makikita na agad natin dito yung kanyang amount or credit limit na pwedeng ipaloan. So nakalagay na maximum credit limit dito is up to 60,000 pesos. Ito ay para siguro sa repeat borrower na sa kanila. At ito nga si FinLedger is regulated and certified by BSP and SEC, ensuring safer financial transactions for you. At napaka-promising nga netong si FinLedger at ang kasabi ko nga sa inyo kanina is successful ang ating application dito. Kaya naman, check na natin kung magkano talaga yung naging offer niya sa atin. Pero syempre, bago natin malaman yan is dito muna tayo sa ating pagla-login or pagre-register kung wala pa tayong account dito. Syempre, ilalagay natin yung ating active phone number para makapag-send sila sa atin ng verification code at makapag-proceed na tayo sa ating application. And after nga natin makapag-register, eto yung lumabas or nag-appear sa screen. So, meron siyang questionnaire at ang unang tanong nga dito, are there any overdue payments within 6 months? So, ang pagpipilian lang dito is yes or no.
Ang pinaka-safe na pipiliin natin dito, of course, syempre yung no. And next na question naman is, what is your longest overdue period? So, nakalagay dyan, pipiliin lang dyan. Of course, syempre, ang mas maganda pa rin, isagot naman natin dyan is 0. And yung next question is, what is your current total amount of internet loans? So, may magpapipilian dito kung magkano. And next naman is, how many loans have you taken out before? So, meron pa rin pagpipilian dyan. I-click lang natin. And ang pinakahuling question is, how many loans do you have outstanding now? So, syempre, 0 ilagay natin dyan. And, syempre, pakaisipin natin mabuti na pagka naglagay tayo dyan ng mga loans, ng mga overdue, baka maka-apekto yan sa ating application at baka hindi tayo ma-approve. And sa mga ID naman na pwede dito, bukod nga sa sinabi ko sa inyo kanina na PhilHealth at saka yung National ID, syempre dito pwede ang UMID, Passport, Driving License, SSS, PRC, Postal ID, National ID at PhilHealth. At dito nga meron siyang facial recognition to check kung ikaw ba yung naglo-loan and pipicturean mo nga yung front at back yung iyong napiling ID. At next guys, dito na tayo sa pag-fill up ng ating application. So dito yung basic information, kasama dyan yung gender, male or female, email address dapat active at nakaka-receive ng messages. Kasama ang birthday, educational level, kung anong natapos mo. Kasama din dyan ang marital status kung ikaw ay married or single. Nandito rin yung number of children, kung wala naman ilagay mo lang ay 0. And sa work information, syempre hindi mawawala dyan ang company name, company address, company phone number, syempre yung ating monthly salary, baka i-base nila dyan kung magkano ibibigay sa ating credit limit, kasama din yung payday. Kung kailan ka sumasahod, yung profession naman, pipili ka lang dyan kung saan ka nabibilang. And dyan nga din sa work information is hindi mo na kailangang mag-provide pa ng additional documents, kagaya ng payslip, is hindi na yan kailangan para makapag-apply ka. Dito naman sa emergency contact, 2 lang ang kailangan nating i-provide. So, mas maganda itong online loan application na mas makonting hinihingi nilang contact reference or emergency contact. Kasi nga, once na hindi tayo makasagot sa kanilang tawag at due date na natin, ang susunod tatawagan yun, nilagay natin contact reference. And worse nga, nangyayari to, at ito yung madalas na nagiging problema ng mga nagtatry mag-loan or nakapag-loan nga at na-approve nga, is lahat ng contact sa kanilang phone is na-access nila at nasisendan din na messages. At kapag nga ikaw ay nag-loan or maglo-loan, is i-ready mo ang sarili mo na pwede or possible na mangyari yan na makontak lahat ng contacts mo sa iyong cellphone. Kaya naman, I suggest na yung SIM na gagamitin natin is meron lang 3 to 5 na contacts para at least hindi lahat masenda ng messages na nasa phone book ng cellphone natin. And sa bank information naman, kung saan natin marireceive yung amount na niloan natin, pwede pa rin through bank or e-wallet. Sa e-wallet, pwede ang PayMaya, GCash, at GrabPay. And after nga is dito na agad tayo. Nakalagay dito na congratulations, you have successfully verified your identity and the loan amount. The degree will be issued to you. The whole process takes about 9 seconds. So, ganun daw kabilis. And credit limit has been activated. So, activated na daw ang credit limit. At ang credit limit ibinigay sa akin ay 2,000 pesos lang po. And ang hindi maganda lang dito is wala siyang loan details at ito ay under ng Quick Pesa. At nakalagay pa dito na pay on time to unlock more products. So yung ibang products na ma-unlock mo daw once na nagbayad ka on time is si Paymatic, FlexFund, Fund Express at si Easy Peso. And kung kanina nga is nakita ninyo na successful yung aking application. So yes, successful siya, pero under review. So, waiting pa rin po ako kung ma-approve ako dito dun sa 2,000 pesos na ibinibigay niya sa aking credit limit. Pero nagbasa po ako ng ibang reviews dito. May mga malungkot, mayroong mga galit. Kasi nga sabi niya dito, meron pang nagsabi dito na 3,000 daw, auto disburse daw talaga, na 3,000 daw ang yung niloan. And then, pero ang na-receive lang daw niya is 1,800. Imagine mo yung 1,200 na nawala doon sa amount na niloan niya. So, 1,800 ang kanyang na-receive. And then, wala pa daw due date. Bukas pa lang ang due date niya is nagme-message at tumatawag na yung mga agent ng OHLA. Yan ngayon sinasabi ko na madalas na nagiging problema natin. Yung mga agent ng OHLA na yan na tumatawag na kahit hindi pa naman natin due date. At yan nga ang kabuang loan details na itong si FinLedger. Kung ikaw ay nakapag-experience na dito, ay nakapag-try na rin, i-comment mo dyan sa comment section kung anong naging experience mo dito kay FinLedger. At kung gusto mo nga manalo sa ating pa-GCash giveaway,
I-like lang ating video at huwag kalimutang mag-comment sa comment section para sa chance ang manalo. At dito na nga lang muna natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!